Kobe Paras, abay tila sunod-sunod ang hindi mga kagandahan na mga pangyayari sa kanya patapos ng kanilang hiwalayan ni Miss Kaylin Alcantara. Dahil si Miss Kaylin Alcantara po ay kasama po ni Miss Barbie Forteza sa Korea ngayon. Dahil sila po ngayon ay mag-uumpisa na kasi yung kanilang serye para po doon sa kanilang trabaho sa Beauty Empire. Dyan po yung pinaka-location po nila at isa sa mga first stop na ginawa po nila ay kumain dito po sa Korea na bagay na sinabi naman po ni Miss Kaylin Alcantara during those times sa siya po ay na-interview. So, naspatan din po siya doon po sa airport. Nung pasakay na pa siya, paalis na po siya at na-interview po siya doon. At kitang-kita sa mga mukha ni Miss Kaylin kung gaano po siya ka-excited na pumunta po doon po sa South Korea para po mag-taping po ng Beauty Empire. Ang tangi lang natin pwede ipabaon sa kanya ay talagang maging successful to dahil talagang deserve naman po talaga ni Miss Kaylin na maging maging successful at suportahan ng lahat ng mga supporters si Kaylin dahil magaling naman talaga siyang actress. Sa isang banda, meron din mga kumakalat na balita na during those times daw na nasa El Nido, Palawan, itong si Miss Kaylin ay namataan din si Kobe Paras na naroroon. Na sinasabi tuloy ng ilang mga bashers na sinundan daw ni Kobe. Ito pong si Kaylin na bagay na medyo hindi po ako naniniwala. Kasi noong mga times na nandoon po si Miss Kaylin sa El Nido, Palawan, si Mr. Kobe naman po ay nagpapagawa, pinapalinis niya yung kanyang bagong kondo. And isa rin sa mga nagkakalat na balita ngayon yung patungkol nga doon sa totally tinanggalan ng ads, ng trabaho, at tila baga wala na pong space itong si Mr. Kobe para sa showbiz. The drama has arrived. Kobe has been dropped by advertising brand due to an infidelity scandal and for borrowing a huge amount of money from his girlfriend without paying it back. Kaylin Alcantara is ready to destroy the career of a traitor. Ayan. So, parang sinasabi nila si Kaylin daw ang sisira, which is mali naman yung term na yun, diba? Parang si Kobe na rin kasi talagang sumira sa sarili niya. At the same time, ito pa yung isa sa mga usap-usapan ngayon sa mundo ng YouTube. Dahil meron po akong isang news na nakita na legit naman siya na sinasabing mukhang magiging tambay itong si Mr. Kobe Paras dahil parang wala po siya ngayong game. Kasi bukod po kasi sa showbiz, he's into sports. Alam natin yan kung gaano kagaling po talaga mag-basketball si Mr. Kobe. Dahil yung taon-taon 16 years old pa lang talaga siya naglalaro na siya. Dahil sa sobrang tangkad at talaga nasa kanya na lahat ng potential sa galing mag-basketball. Pero dito pala sa mundo rin ng ganito, katulad din po sa showbiz, kailangan maganda yung credibility mo. Although wala naman po nilalabas a statement, yung ilan sa mga sangkot dito na parang pagkatapos na lumabas yung mga controversy, yung pagiging red flag niya sa publiko, ay parang sunod-sunod po yung mga hindi kaganda ang pangyayari sa buhay ni Kobe ngayon. Dahil may mga nag-pull out na nag-cancel na ng mga advertisement, tapos may mga commercials and brands, talagang tinanggalan siya. Pero this time, ito na po yung pinakamalupit kasi yun yung kanyang parang bread and butter ngayon. Kaya nga po siya nakabili ng kondo, nakabili ng mga sasakyan kasi nga talagang sa sports po kasi isa siya sa mga mga players ng malalaking brand, diba? Pero this time sinabi po ng isang nagko-comment po doon or nagbabalita na yun na tila baga parang from sports into tambay. Yun po yung magiging peg nitong si Mr. Kobe na talaga masasabi mong ang laki ng impact nung pagkawala ni Kaylin Alcantara sa buhay ni Kobe. Kasi bilang isang sports na parang isa sa mga parang isa ka na rin sa mga public figure at sa sports area is kailangan maganda rin pala ang kredibilidad mo dyan. Or pwede rin ito po isang malaking karma, diba? Kasi parang hindi kasi kagandaan yung mga nagawa niya, kaya nagaganap yung mga bagay na ito, diba? Parang kapag meron kang parang hitting two birds in one stone ang nangyari kay Kaylin, diba? Parang yung ginawa ni Mr. Kobe Paras, siya rin po yung umaani ng lahat ng mga mistakes na ginawa niya dun sa tao na talagang nagpatira sa kanya, nagminahal siya, sinuportahan siya, at pinakilala siya sa publiko. Kung tutuusin naman po, hindi naman talaga kilala si Kobe Paras sa mundo ng showbiz, pero nung naging partner niya, ito si Kaylin, nakilala siya at dumami rin yung mga fans niya na nag-aabang at bumibili ng mga brands na ini-endorso niya. Kaya alaman, masasabi nating malaking kawalan talagang isang Kaylin Alcantara para dito kay Kobe. Ang tanong, paano yan kapag nawala na po siya sa sports? O hindi siya paglaro, o hindi siya bigyan ng games? Paano niyo po mababayaran yung kondo niya at yung bagong sasakyan niya? That's really a big question, no? So, malaking problema yan. So, for that, narito naman ang ilan sa mga comment reaction po ninyo patungkol sa ating latest update. Sabi ni Miss Ami Dominguez, naku, magsitigil na nga kayo, miwas lang si Kaylin sa kanila dahil mahilig silang gumimik at daming work, baby Kaylin. Ayan. So, kasi parang iniintriga sila
na si Kaylin daw ay may chika patungkol kay Sophia Andres and Bea Alonzo. And I don't know kung bakit ginagawa nila, sinisiraan nila si Kaylin, ano? And kita naman natin na kung si Kaylin ay hindi mabuting kaibigan, as in wala talagang kaibigan, kaso marami siyang BFF sa showbiz. Sabi ni Miss Mayra Mas, wag na isabit ang pangalan ni Miss Kaylin kay Kobe Paras, pass is pass. And sabi pa ni Miss Rosemary Buda, congratulations to you Kaylin, take care of yourself. Ayan. As much as we want to, is ayaw natin talaga na makonect na yung pangalan ni Miss Kaylin dito kay Kobe. Pero talagang, we cannot help but to, nasabihin, no? Banggitin yung kanyang past. Sabi ni Miss Susan Morilos, go pretty Kaylin, be strong, hindi kawalan si Kobe. Para sa iyo, mas marami pang darating sa buhay mo, mas higit sa kanya. We love you and God bless, more blessing. Yan. Sabi ni Miss Malon ni Kabuk, Mallory, Kaylin, super ganda and educated. Another one, sabi pa ni Florence Sikat, malakas naman talagang love team nila, marami silang napasaya, isa na talaga ako. Nakakapanghinayang, wala tayong magagawa, habulin ng girl si Kobe. Pero sana kahit nag-usap na lang sila, mahirap talaga magka-boyfriend ng gwapo. Kung silosa ka, umanak ka ng pangit. Yan. Ito naman yung kanyang komento, ano. And yun yung natawa siya sa kanyang comments. But anyway, syempre po, kailangan is matino naman po si Miss Kaylin, diba? Kaso nga lang talagang si Kobe Paras po yung gumawa ng way. At marami mga ebidensya na natakalat pero pinagtatanggol pa rin siya ng kanyang ina. Another one, sabi ni Miss Renato Hasayat, sa statement ni Jackie Poster na battered boyfriend si Kobe, anong si Kabonjing, alaki niyang tao, 6-footer, gaano katangkad si Kobe? Sumakay naman sa Asia itong si Carmina. Iniwalayan yung anak, battered boyfriend na agad, kesyo agong lang naman. Na yan. So, alam niyo po, I think, sumasaka, or parang sinakyan lang din ni Miss Jackie Forster yung statement ni Carmina na battered boyfriend din yung, or battered boyfriend nga itong nila mga anak, ano. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!